Amen. Okay, so One God Series of Teachings, part 15 na po tayo. Haba, ano po? Okay. So, dalawa na lang. Last ito, tapos may isa pa. Okay? So, ang title po ng One God Series part 15 ay The Holy Spirit. The Holy Spirit. Okay? In the Old Testament, the Holy Spirit is called the Spirit of God or Spirit of the Father. Okay? Genesis 1:2, sabi po rito, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ano pa? Job 33 verse 4, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Okay? Isaiah 11:2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of the wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Okay, so tinawag po na the Spirit of God and the Spirit of the Lord yung sa Old Testament. Okay, mayroon po atang the Father's Spirit, kung hindi po ako nagkakamali. The Spirit of God is everywhere present. Okay, sabi po sa Psalms 139, 7-12, where can I flee from your Spirit? Or where will I run from your presence? If I rise to heaven, there you are. If I lay down with the dead, there you are. If I take wings with the dawn and settle down on the western horizon, your hand will guide me there too, while your right hand keeps a firm grip on me. If I say darkness will surely conceal me, and the light around me will become night. Even darkness isn't dark to you. Dark and light are the same to you. So the Spirit of God is everywhere present. Okay? So, there is only one Spirit of God. According to the Bible, there is only one Spirit of God. Ephesians 4:4, there is one body and one Spirit. Ano po yung body po doon? Ano yung body? Ha? Hanggang ngayon pa naman, hindi nyo alam, babagsak kayo sa exam. Ano po yung body po doon? Yung flesh. There is one body, yung manifestation ng Spirit. Okay? There is one body and one Spirit. 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. There is only one Spirit. Okay, so there is only one Spirit. Sabi po doon sa binasa natin sa Psalms 139, 7-12, the Spirit is everywhere. You cannot divide the Spirit of God. If He is everywhere, you cannot divide the Spirit of God who is everywhere present. Hindi mo siya pwedeng i-divide. You cannot say, today you receive Jesus Christ, and in another occasion you receive the Holy Spirit, and in another occasion you receive the Father's Spirit. When you receive Jesus Christ, you receive the Spirit of God. The Apostle Paul makes no distinction of the Spirit of God and of Christ and of the Holy Spirit. Hindi niya pinag-iiba. Hindi niya pinaghihiwalay ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, at ang Holy Spirit. Sinabi sa Romans 8:9, but you are in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. So, yung Spirit of God ay tinawag ng Spirit of Christ. Okay? Kung hindi, wala daw sa atin yung Spirit of Christ, hindi daw po tayo po sa Diyos.
However, in the New Testament, the Spirit of God is called the Holy Spirit or Holy Ghost. Psalms 14:26, sabi, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So tinatawag sa New Testament, yung Spirit of God ay Holy Spirit. So isip-isipin natin, ang sabi ng Psalms 99 verse 5, at marami pang verses sa Biblia, God is holy. At sinabi naman ng John 4:24, God is Spirit. When joined together, it form Holy Spirit. So how can the Holy Spirit be separate from the Spirit of God and the Spirit of Christ when God is holy and He is Spirit? The Holy Spirit is also called the Comforter, the Spirit of Truth, the Advocate. John 14:6-17, and I will pray to the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it see Him not, neither knoweth Him. So yung Holy Spirit ay tinatawag na Comforter. Kaya lang, bakit may word na another? Siya ba ay another person? Another spirit ba siya? Kung another spirit, that there will be other spirit, hindi magiging one spirit. Kundi ang tinutukoy ng another ay another form, occupying another role, another office, with another title. That is the Holy Spirit in regeneration. Bakit another form? Sabi po sa John 14:17-18, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, Holy Spirit po yan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi niyo siya nakikita, nakikilala man siya. Sabi sa mga apostoles, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at siya'y sasa inyo. Hindi ko kayo iiwanan mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Himay-himayin po natin. Yung Espiritu daw ng katotohanan, yung Holy Spirit, hindi daw po niya sila makikilala o kasi hindi siya nakikita. Pero sabi sa mga apostoles, makikilala ninyo siya. Bakit? Sa wikang English, for He lives with you. Sa other version ng Tagalog, dahil kasama nyo siya. Dito po sa version po, dahil tumatahan sa inyo. Kasama nyo siya. Kasama nyo sa tahanan siya. Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo and will be in you. Kasama nyo siya at siya ay sasa inyo sa loob ninyo. Hindi kayo iiwanang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Sino nagsasalita? Jesus Christ. Sabi niya, ako ay paparito sa inyo. O sinong pupunta? Jesus Christ in another form, in another office, in another function, in another title. And He is our Comforter. Sabi ni Jesus Christ sa John 16:17, however, I am telling you the truth, it is for your advantage that I am going away. Because if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go away, I will send Him to you. So kailangan umalis muna si Jesus Christ in order for Him to come back. Ako'y paparito sa inyo
in another form. Okay? Sabi, may tanong, ano ba talaga ang ipinadala ng Panginoong Hesukristo? Kasi sabi, I will send Him to you. So, may ipinadala ang Panginoon. Sino yung ipinadala? Acts 16, 6-7. At ng kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. At nang sila'y magsadating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitanya, at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Kristo. Now, the Holy Spirit is called the Spirit of Jesus. Hindi pala Espiritu ni Kristo, binabasa ko na nga, mali pa. Espiritu ni Jesus. Sino yung pinadala niya? Yung Espiritu niya. Espiritu ni Jesus. Jesus Christ is the body. She sent His Spirit. Romans 8:9, but you are not in the flesh. Yun ulit. But in the Spirit. So it be that the Spirit of God dwell in you. Yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Okay? Yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Yung Espiritu ni Christ ay nasa atin. Kung wala sa atin, hindi po tayo po anak ng Diyos. 1 Peter 1:11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahong itinuro ng Espiritu ni Kristo na sa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. So dito naman, tinawag po na Espiritu ni Kristo ang Holy Spirit. 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Okay, so tinawag po na Spirit of the Lord. So in the Bible, the Spirit of God, the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, the Spirit of Christ are all but one and the same Spirit because there is only one Spirit. Iisa lang ang Espiritu. Kasi nga, iisa lang ang Diyos. Eh kung magkukupukupukod silang Diyos, eh tatlong Spirit yon. Pero sabi ng Biblia, isa lang ang Espiritu. Wala kang mababasa sa Biblia na may tatlong Espiritu. If the Father is God and He is Spirit, if the Son is God and He is Spirit, if the Holy Spirit is God and He is Spirit, tapos sasabihin ninyo, magbukod-bukod sila, magkakaiba sila, di tatlo yon. Saan sa Biblia na may sinasabing tatlong Spirit? Wala. Iisa lang ang Espiritu ng Diyos. So ano yung ministry ng Holy Spirit? But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So the Holy Spirit will teach you all things. Okay? So siya yung nagtuturo sa atin. Siya yung nagpaalala sa mga apostoles, sa mga sinabi ng Panginoong Hesukristo. John 16:13, but when He, the Spirit of truth shall come, He will guide you into all truth. He will guide you into all truth. Eh bakit hindi nalalaman yung all truth nung iba? Kasi nga, napasukan na sila ng lie. Kaya hindi po sila makausad-usad para malaman po nila yung all truth. Ang linaw-linaw naman ang katuruan sa Biblia. There is only one Spirit. Oh, how many gods do you have? One. Because there is only one Spirit. Kahit pagbali-baliktarin mo, there is only one God because there is only one Spirit. Maliban na lamang, yung Biblia ay baluktutin mo. Okay, may tanong ulit.
May tanong dito. Why did Jesus Christ said in John 14:23, "We will come to you if there is only one God and there is only one Spirit"? Nga, no? Bakit sinabi ng Panginoon, we? Kasi yung we, plural yun eh. We will come to you if there is only one God. Diba? And there is only one Spirit. Okay? Basahin natin. Jesus answered and said unto him, "If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him." So yan po ay John chapter 14. Ang pagbabasa ng Biblia, kailangan basahin mo lahat para makuha mo yung konteksto. Sa John chapter 14, sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." Sa verse 7, "And from now on, you have known Him and have seen Him." Na kilala mo na siya at nakita mo na siya. Sa verse 7. Okay? So sinabi ni Peter, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama." Sabi ng Panginoong Hesus, "Hanggang ngayon ba naman, Filipe, si Filipe po pala, hanggang ngayon ba naman, Filipe, matagal mo na akong kasama, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo siya nasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin?" Ang ibig sabihin, nagpapakilala ang Panginoon, sinasabi niya yung kanyang identity, yung identity, pagkakakilanlan sa Kanya, at hindi unity. Hindi po unity yan, kasi nga, sinasabi niya na kung nakita mo na ako, ay nakita mo na ang Ama. Gaano man tayo united as Christians, hindi pwedeng sabihin ng iba, kung nakita mo na ako, nakita mo na ang kabuuan ng ibang kapatiran. Gaano man kami ka-unite ng aking asawa, hindi ko pwedeng sabihin, kung nakita nyo na ako, malinaw naman na hindi nyo nakita si Pastora. Kasi makapal ang kanyang buhok at mahaba, maiksi ang buhok na uubos na. Lalo naman, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ng katulad na sinabi ng Panginoon na yung sinasabi ko ay hindi ganang sa akin, kundi nanggaling kay Pastora. Pero sinabi ng Panginoon, ang sinasabi ko sa inyo ay hindi ganang sa akin, kundi galing sa Ama. Okay? So, identity. Kung nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Okay? Parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay Filipe na ganito, "Nakita mo akong pinayapa ko ang nangangalit na dagat at sumunod sa akin. Nakita mong pinakain ko ang 5,000 lalaki sa pamamagitan ng 2 isda at 5 pirasong tinapay. At ito'y nagmultiply. Nakita mong nagpatawad ako ng kasalanan at Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Nakita mong binuhay ko ang patay, maraming patay at si Lazarus, 4 na araw ng patay at siya'y nabuhay. Nakita mong binigyan ko ng paningin ang pinanganak na bulag. Binigyan ko ng lakas ang lumpo na ipinanganak. Binigyan ko ng pandinig ang bingi na ipinanganak. Nakita mo lahat ng ito. Kaya nakita mo na ang Ama sa pamamagitan ko kasi walang makakakita sa Diyos kahit na kailan. Kaya nga sinabi, 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman at ang laman ay ang Panginoong Hesukristo. So tinanong si Filipe, bakit mo hinahanap sa akin ang Ama? Lahat ng ito'y nakita mo, ang Diyos lamang ang nakakagawa.
Ngayon, ang Diyos ay Espiritu, walang makakakita sa Espiritu ng Diyos. Ang tanging kahayagan ng Diyos sa laman ay iyong paraang lamang para makita mo ang Diyos. Gusto mong makita ang Diyos, kailangan mahayag ang Diyos sa laman. Kaya't sinabi ng Panginoon sa John 14, verse 10, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya yung mga bagay na gawain ng Diyos, magpatawad ng kasalanan, magpakain ng 5,000, 2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, at napakarami pa, na ang Diyos lamang ang makakagawa dahil nga ang Diyos ay nananahan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang kahayagan ng Diyos. So kung papansinin ninyo, hindi lang nagsasalita ang Panginoong Jesucristo patungkol sa pagkakaisa, kundi pagkakakilanlan sa Ama. Hindi 2 persona kagaya na ng mag-asawa, gaano man sila nakakaisa, kundi pagkakakilanlan. Pagkatapos nitong sabihin, ay nangusap ang Panginoong Jesucristo ng another comforter. Okay? At pinaliwanag ko na po yon. In another form, in another title, in another office, in another function, in another role, occupying another title. Kaya sa buong John chapter 14, okay, ay ipinangkilala ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili. Na siya ay anak ng Diyos bilang tao. Bago niya, sabi po sa Micah 5:2, but out of you, Bethlehem Ephratah will come from the tribe of Judah, whose ruling forth is from of old, from everlasting. Galing siya sa pagka-Diyos, nagkatawang tao siya. Okay? Not another person, but the same person. I will not leave you orphans. Okay? I will come to you, sabi po doon sa John 14:16-17. Hindi ko kayo iiwanan na orphans, ibig sabihin, walang tatay. I will come to you. Hindi niya sinabi, the Holy Spirit will come to you. Sabi niya, I will come to you. Paririto ako sa inyo. So when you receive the Holy Spirit, you know that it's me. The point is, when you receive the Holy Spirit, you receive the Father and the Son. Nakuha ninyo? So yung God, the Father, okay, Father in creation, when we receive the Holy Spirit, we receive the Son in redemption. We receive the Father and we receive the Son, yung nagtubos sa atin, because we receive the Holy Spirit. The only one Spirit. Kaya sinabi niyang, we will come unto you. So anong pinaka-conclusion? Okay? Next slide. There is but, huwag mo masyadong ko na, dahan-dahan na. Okay, balik. Okay. There is but one God. Okay, next slide. The first office of God, ano? He is the Father of creation. He is the Father of creation. Yun, the first office of God. Second office of God. He is the Son of God in redemption. Siya yung tumubos po sa atin. Siya yung bumaba. Siya yung nagkatawang tao. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pangatlo, the third office of God. He is the Holy Spirit in regeneration. Siya yung nag-born again po sa atin. Siya yung nananahan sa atin. Nandito siya, nakatahan sa ating loob. Anong ibig sabihin? Next slide. God is the Father in creation. God is above us. He is the Son in redemption. God is with us. The Holy Spirit in regeneration.
God is in us. And the name of God is Jesus Christ.